Pwede ba tayong makapag-ipon ng emergency fund kahit maliit lang yung sahod natin? E paano kung 10K? 15K lang yung sahod ko? Pwede ba yun? Possible ba? Kung curious ka kung paano, tara, i-breakdown natin yan. Hello friends, welcome back to my channel. My name is Rob, your personal finance guide. So before natin start tong episode na to, gusto ko lang i-share sa inyo na 92.7% ng nanonood sa channel na to ay hindi nakasubscribe. Ikaw yun, hindi ka nakasubscribe. So if you enjoy my episodes, please hit that subscribe button. Para maraming Filipinos yung maabot natin through financial literacy at marami ring Filipinos yung soon gagaling sa pag-manage ng finances nila. Para marami ng paldo dito sa Pilipinas, di ba? Deal? Okay, let's get to the breakdown. Let's first define what an emergency fund is. Ang emergency fund ay ipon na pera na ginagamit lamang sa emergencies. So ano yung mga examples? Sakuna, natural disasters yon, like bagyo, mga baha, ganyan, sunog. Sunog like natural sunog. Oh. Hala, tinawid. Lindol, mga ganyan. Kawalan ng trabaho, yun yung isa pang example. And ultimately, kamatayan. Emergency yan, of course. Minsan, tinatawag din itong safety net o contingency fund kung naririnig nyo man yung mga ganong term. Pero same lang yan. Tandaan mo na ang emergency fund ay hindi ginagamit sa pang-araw-araw na gastusin kasi hindi araw-araw ay emergency. O ngayon, i-define naman natin kung ano ang emergency. Of course, hindi ito exclusive sa mga sasabihin ko. Syempre, magkakaiba naman tayo ng mga emergencies at kino-consider sa buhay. Ang sinasabi ko lang dito is we have to be very clear kung ano ba yung mga bagay o mga sitwasyon na makakapag-disable sa atin temporarily or permanently. So, doon natin makukuha kung ano ba yung totoong emergency sa buhay natin. Magpa-flash ako sa screen ng visuals kasi dito nilista ko yung mga examples ng emergencies based sa aking pananaw at sa general kutob ng mamamayan. Wow! Ayan, sa kaliwa, yung unexpected hospitalization. Yung nga, halimbawa, mga major surgery, basta na hospital ka, alam mo na yan. Nawalan kang trabaho, yan. Ano yan? Emergency. Aksidente. O, may namatay sa pamilya, o emergency. O kaya, nilipad yung bubong nyo. Ano yun? Sudden major house repair. Of course, alam nga naman, wala kayong bubong, di ba? Oh, ano naman yung mga hindi emergency? Dito na kayo. Makahuli talaga kayo sa mga ano nyo, ginagawa nyo sa buhay. Discounted ticket po. Hindi po yan emergency ha. Kapag halimbawa, ay, nag-sale yung ticket. Hindi, wag. Masisira ang buhay mo. Phone or latest tech or gadget. Hindi po yan emergency ha. Wag kayong kung inaano. Short notice travel. Nag-aya si tropa. Oh, ayan, hindi yun emergency. Wala kang budget pang travel. Huwag ka sumama. Manahimik ka sa bahay. Luxury purchases at cravings. Nag-crave ng something, ng ice cream sa gabi, hindi yan emergency. Matulog ka. So, given that examples of emergencies, ang next na tanong natin ay, kailangan ko ba ng emergency fund? Ang sagot ay yes. Ay malamang, unless nape-predict mo yung future at pwede mong iwasan yung mga emergencies na yun sa buhay, diba? So, kailangan natin baliin yung notion na kaya tayo nag-iipon ng pera or like emergency fund is because minamanifest natin na may mangyayaring masama sa buhay natin o sa pamilya natin. So, hindi po ganun na. But rather, nag-iipon tayo ng emergency fund? Yung emergency fund kasi pinaprepare lang natin yung sarili natin sa mga sitwasyon na hindi natin inaasahan. Best example nito ay ang COVID-19 pandemic. Sino ba naman ang mag-aakala na tatagal ng 2 taon? More than 2 years nga actually. Yung pandemic, maraming nawalan ng trabaho, nagsarang businesses, ultimately namatay dahil dito, diba? Ngayon, kung nape-predict mo yung future at kaya mong iwasan ng COVID-19, bakit hindi mo sinabi sa amin? Yung mga ganitong sitwasyon, pag hindi tayo prepared, is mahirapan talaga tayong makarecover at i-achieve ulit yung mga plans and goals natin sa buhay. Ngayon, alam na natin kung ano ang emergency fund at kung kailangan ba natin nito. O anong next na tanong? Magkano ang ideal na emergency fund? Pag pinag-uusapan natin yung personal finance, usually about 3 to 6 months talaga yung ideal worth of expenses. Yun yung emergency fund natin. Baka mali-mali na yung sinasabi ko. Halimbawa, ito, pa-flash ko sa screen na sample. Halimbawa, yung bill mo sa kuryente, 3,000 pesos, plus 1,000 pesos sa tubig, plus 1,500 sa internet, kung meron man, or pwede mo ring i-substitute yung internet kung wala kayong nakakabit na internet sa load na ginagamit nyo per month. Plus, 7,500 para sa pagkain sa buong buwan. Sample lang to walang luho, walang cravings at gala. Huwag nyo ka-i-bash, baka sabihin nyo, hindi naman ganyan yung tunay na gastos dito, ang mamahal ng bilihin. Sample nga lang. Syempre, depende yan sa trip mo sa buhay at sa sitwasyon mo, di ba? Then, compute mo yon plus. Then, multiply it by 3.
Kasi yun na yung magiging first 3 months emergency fund natin, which totals to 39,000 pesos. Pero di natin gusto tumigil sa 3 months lang. Ang target natin at least 6 months. So ano lang, pagkaya lang naman to. Multiply mo lang sa 2, so that's 78,000. Math wizard po. So bakit 3 to 6 months worth ng emergency fund? Dahil ang isang emergency will surely hit us hard. If it's a minor emergency na kaya mo mag-recover within 3 months nang hindi mo ginagalaw yung emergency fund, kung halimbawa mayroon kang mga extra, kaya naman i-cover. Mas maganda yon. Pero what if nagkasakit tayo ng malala to the point na na-disable tayo sa pag-generate ng income? So naisip mo ba yon? Naisip mo yun? Siyempre, wala tayong pagkukuhanan. Worst case scenario, uutang talaga tayo. Which doesn't make things easier. Uutang ka, wala kang source of income or like means to generate money, di ba? At ano lang yan, mapapasok ka lang sa bad debt cycle. Ito, naintindihan ko naman na medyo overwhelming talaga tingnan yung target funds kasi saan ka naman kukuha ng 39,000, 78,000 o depende pa yan kung mas mataas yung gastos nyo per month, di ba? So, intimidating talaga siya tingnan. Pero, yun na nga rin yun mismo. Hindi mo naman kasi kailangang i-save yan ng isang bagsak. It all boils down to our discipline to save. Ideally, 5 to 10% lang naman ng sahod mo yung kailangan mong itabi with strict rules na hindi mo gagalawin unless it's a real emergency. Maliit yung sahod mo, 10 to 15K. Basta, kaya nyo na yan, 5 to 10%. Kayo na bahala. Kung hindi nyo kaya, 100, 200, 300, 500, bahala na kayo kung ano nyo sa buhay, malaki na kayo. Being honest with you, halos 3 taon na ako nag-iipon ng emergency fund ko. And until now, hindi ko pa natatapos yung 6 months worth. Kasi nga, 5% lang yung nilalagay ko per month. So, imagine niyo ang tagal ko na nag-iipon ng emergency fund. So, huwag kayong ma-pressure sa parang pinaka cool amount kasi it will grow over time yung savings nyo. Yung small, consistent amounts na ina-add natin over time. Hindi mo mamamalayan, mabubuo mo yung emergency fund mo. Ayun, hindi naman to minamadali. Hindi siya isang bagsak na 39,000. Wala, unless nabigyan ka ni Kuya Will. 39,000, 78,000, di ba? Kung wala ka pang emergency fund at the moment, huwag ka ma-pressure. Kuha ka ng calculator, i-compute mo yung total na monthly na nagagastos mo or ng pamilya mo. Katulad nung example natin earlier. Tapos, kisin mo yung mga luho. Walang luho, ayusin mo yan. Then, mag-allocate ka nga ng 5 to 10% ng kita mo per month para sa emergency. Basta it doesn't matter talaga kung magkano yung sinasahod mo. Walang excuse sa pag-iipon. Huwag mo siya masyadong isipin na parang dagdag trabaho kasi para naman talaga yun sa'yo. Hindi ko naman yun kukunin. Nag-iipon ka para sa akin. Start with your first 3 months, then work your way up to 6 months, up to 1 year worth of emergencies. Okay? Emergency fund, hindi emergency. So, huwag din natin i-manifest. Hindi natin minamanifest. Tataas rin naman yung ipon mo over time as your income grows. Basta magigets mo yan, ang pinakamahalaga talaga dito is patience, disiplina, at mag-start ka. If you want me to break down something specific in this channel, please leave a comment below at tatry ko yung best ko para gawa ng episode yung mga trip nyo sa buhay. If you enjoyed this episode, check nyo yung next episode kung saan i-breakdown natin yung mga different budgeting techniques na pwedeng makatulong sa'yo sa pag-handle ng iyong finances. Share ko dun sa inyo yung mga mga na-discover. Wow! Hindi yun akin Siyempre, yung mga concept na mga na-try ko na sa personal finance. Yeah. That's it for this episode. See you on the next. Mata na